If you don't know what is the purpose of your life, you will abuse that life. Aabusuhin mo yung buhay na ibinigay sa'yo. Totoo yon. Kasi hindi mo alam kung ano yung purpose mo. Now, let's go to our new series, Purpose Driven. Ayan. So, habang pinag-uusapan po natin yung salitang purpose, pag sinabing purpose, real meaning of the original design or the original intent. Let's say example, kung panahon po ng 1960s ngayon, or sa pagpalagay na nating iatras ko pa, 1800. And then halimbawa, bigla ako nagbigay kay Joanna ng iPhone 15 Pro, fully paid. And then, pag abot ko sa kanya, most probably, ang tanong niya sa akin, number one is, ano ito? 1800 ngayon, abutan ka ng iPhone 15 Pro. And then, pagbigay sa'yo, pagkamalan mong pangkuskos ng damit, panlaba, or pambura sa pisara, or maaaring sabihin mo, salamin, no? Ang number one tanong mo kagad sa iyong isipan, pag binigay sa iyo yan, ano to? Ang makakapagpaliwanag lang kung ano yung bagay na yon, yung nagbigay. At maiintindihan natin yon kapag iniwan ng nagbigay, kailangan may manual. Walang gamit na nilikha ang tao na hindi kailangan mag-create ng manual. Now, dito ko naintindihan, if you don't know what is the purpose of your life, you will abuse that life. Aabusuhin mo yung buhay na ibinigay sa'yo. Totoo yon. Kasi hindi mo alam kung ano yung purpose mo. Usapang purpose, magkakasama kami ng mga mens, no? Usapang purpose, nung nandun kami sa dining table, doon po sa Tagaytay, nag-uusap kami about professions, nag-uusap kami about business, nag-uusap kami about yung mga how will become to become a father na talagang blessing sa pamilya at sa mga anak, and so and so. And then doon namin napag-usapan yung purpose. Nabanggit, laging nadadaanan yung salitang purpose. Ganito yan eh. If you know what is your purpose, you are willing to die for that purpose. Imaginein mo, willing mamatay yung mga disciples, willing magpakain sa leon, willing mabalatan ng buhay, no, willing ipatapon sa malayong lugar, like John, itinapon sa Tarse, no? Ang layo ng kanyang pinagtapunan, si Peter na halos itiniwarek at patayin ng unti-unti. And ito po yung secret doon, listen. Pumayag silang patayin sila dahil lang sa isang kasinungalingan. Ipupush ko sa sarili ko, patayin nyo ako, papayag ako, dahil hindi naman totoo talaga na si Kristo ay Diyos. What do you think? That is the real meaning? Yung kaya talaga yon? No! Walang tao na willing mamatay para lang sa isang kasinungalingan. Tatanggihan. Kaya lang, nakita talaga nila, no? Nakita nila mata sa mata, no? Pisikal, nakita nila si Jesus na buhay na magmuli. So doon pa lang, kung nakita nila na si Jesus na buhay talaga, in short, napaka-importante sa buhay ng mga sumusunod kay Kristo na yung kanilang pinaglilingkuran, totoo. Kaya, willing silang mamatay for that purpose. For that calling. Naalaman nila yung purpose nila, tinawag sila ng isang Diyos na makapangyarihan na matay sa cross, after 3 days, nabuhay na magmuli. Nung nakita nila, they are willing to die na for that faith. Dahil kung hindi nabuhay si Jesus that time, for sure, tong faith na meron po tayo, wala. For sure, yung pinaglalaban mo ngayon na pananampalataya kay Jesus, walang silbihan. Kaya lang hindi, nabuhay si Kristo. At kung siya ay tao lang, kapatid, walang tao na nabuhay muli tapos nanatiling buhay. Si Jesus lang yon, mga kapatid. Amen. Siya lang yung namatay at nabuhay na magmuli at nanatiling buhay. Maraming nabuhay na patay, yes, pero hindi po sila nanatiling buhay. Namatay din po sila. Alam mo na ba yung purpose? At willing ka bang mamatay for that specific purpose? Amen. Napaka-weirdo po na makikita po natin yung mga lingkod ng Diyos, no? Napaka-weirdo na maano natin, uy, teka muna, grabe, wala namang sinasahod, wala namang natatanggap, wala namang nahihita, napagbibintangan paminsan, and they are willing to serve the Lord wholeheartedly. 100% ng buhay po nila, naglilingkod sila sa Panginoon. And why?
It is because they know what is the purpose of their life. At yung purpose na yan, ang pag-uusapan po natin sa loob ng 2 buwan. Chapter 1 ng topic ay Believer's Authority. Pag-usapan natin ng kapangyarihan mo. Pakitignan yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan. Pag-usapan po natin yung foundation, no, ng authority ng mga believers. Lahat po ba tayo dito naniniwala kay Kristo? Na siya ay ating Panginoon at tagapagligtas? Hari ng ating buhay? Diyos ng ating buhay? Amen. So kung naniniwala ka, pag-usapan natin yung foundation. Now, let's go to the foundation of our authority. Number 1, nung kinreate ni Lord ang mundo. What is the reason why God created this planet Earth? So, Earth created by God, number 1, to be inhabited. So, kinreate ng Lord ang mundo, no, for us to stay to this world. Ang sabi ng Isaiah chapter 45, kapatid, kung meron tayong scripture in ESV, pwede. In Isaiah 45 verse 18, "For thus says the Lord, who created heavens, who is God, who formed the earth, and made it, who has established it, who did not create it in vain, who formed it to be inhabited." He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is no other. So ito palang mundo na meron po tayo na nakikita nyo na may mga gwapong katabi, may magandang katabi, may mga puno, amen, may anyong tubig, anyong lupa, may mga hayop na nakikita po natin. No po? So ito pala ay dinisenyo ng Diyos. Pakitingnan nyo katabi, sabi mo sa katabi mo, dinisenyo para sa'yo. So purposely, one of the purpose of God, hello, bago niya likain ang mga tao, bago magkaroon ng tao, kailangan may maayos silang matitirhan. Bago isinilang ang tao, meron dapat nanay at tatay na ginamit ng Diyos para makreate ang isang bata. Hello? Maliban na lang sa ating Panginoong Hesus, dahil si Lord nang hiram ng sinapupunan, hiniram niya yung sinapupunan ni Mary, kaya nagkaroon tayo ng tagapagligtas. Pero, originally, ang gusto ng Panginoon, why God create this earth, is to become our tirahan. And this earth, formerly, o dati, ang mundo po ay walang form. Amen. Walang hugis, pangit ang itsura. In Genesis chapter 1 verse 2, ang sabi diyan, the earth was without form and void. And darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And verse 3, pakituloy kapatid. And God said, "Let there be light," and there was light. In Jeremiah, we find the same Hebrew word used translated to walang form, no? In Jeremiah chapter 4 verse 23 to 25, ang sabi diyan, "I beheld the earth, and indeed it was without form and void." Mamaya may ipapaliwanag po ako sa inyo, no, na isa sa napakagandang revelation ni Lord about the first earth, o yung pinakaunang mundo na meron ang sanlibutan. Now, tignan po natin ito. Kung ito po ay walang form, at sinasabi ng Panginoon na itong walang form, walang hugis, puno ng kadiliman, tapos hindi maganda, ang pangit, ngayon, ang gusto ng Diyos, diyan ka tumira. Sa isang napakapangit na lugar, punong-puno ng kadiliman, ni hindi mo ma-appreciate, kaya sabi ng Panginoon, mukhang hindi bagay kapag ang tao inilagay ko dyan. So, napaka-empty, napakapangit, na kung iisipin, sometimes, yung feeling na nararamdaman po natin, no,
kapag nandun tayo sa isang sitwasyon na ang hirap tanggapin. Lagi mong tanong, bakit ako nasa ganitong sitwasyon, Lord? And always remember, mga kapatid, kapag si Lord ang naglagay sa iyo sa isang sitwasyon, hindi papayag ang Panginoon na mananatiling pangit yon. Hindi papayag si Lord na yung sitwasyon mo pangit. Kasi bakit? Kung iyang sitwasyon na yan ay napagdaanat mo at may purpose si Lord dyan, pagagandahin ni Lord yan at magiging kwento yan sa'yo. I remember last week, no po, may dinala dito no si Sister Carla. No, Carla ang pangalan, not Teacher Carla, but Sister Carla from Tala. No, I remember her testimony. Ang sabi niya, yung kanya daw cancer sa kidney ay may estado na. Ngayon, nagklase tayo, nakikinig siya dun sa likod, nagkaklase tayo, and then siya habang nakikinig siya, hindi ko alam, nakakapag-form na ng faith sa puso niya yon. Yung habang nakikinig siya. And then after the class ng impartation, no, naglalakad-lakad ako dito, binabati ko yung mga kapatiran, mga estudyante sa impartation class, and then tinawag ako ni Teacher Carla. Teacher Carla na, not Sister Carla. So si Teacher Carla, tinawag niya ako, Pastor, saglit, ito po si Sister Carla. So nung nilapitan ko siya, kapatid, kamusta? Yung mukha niya punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng sitwasyon na parabang sukong-suko. No, habang tinititigan ko siya, nag-share siya na, sabi niya, Pastor, may sakit po ako, may cancer po ako sa kidney. So according to the is may stage, no. Hindi pa nga lang malinaw. Hindi ko nalinaw kung anong estado eh. But anyway, sabi ko, alam mo kapatid, ako ito pananampalataya ko. Hindi ka palalabasin dito ni Lord nang hindi ka magaling. Sabi ko sa kanyang ganon. Last week. And then, na-feel ko yung presence ni Lord, ang bigat-bigat ng presence ni Lord that time, na para bang tila nagmamadali yung aking kaluluwa na makakonect sa Kanya. No? Sabi ko sa Kanya, pag-pray kita, nafe-feel ko may gagawin si Lord. So habang pinagpe-pray ko siya, tawag dito? Yung anointing nafe-feel ko na nagmamanifest. So iyak nang iyak si Sister Carla, gano'n, hanggang sa after the prayer, nag-testify ako sa kanya ng mga healing testimonies natin, sa mga invitation natin outside and even dito sa church, may mga testimony po tayo ng healing, napakarami. Ang istorya po natin ng healing dito sa church na mas marami yung mga bukol na tinutunaw ni Lord. Then, after the prayer, sabi ko sa kanya, magaling ka na. So sabi niya, yes, Pastor, magaling na ako. Kinabukasan Monday, tama, Pastor Miggy? Monday yun, no, Monday. Kinabukasan Monday, etong si Sister Carla, nagpunta sa hospital for check-up. Nung nagpa-check up si Sister Carla, mga kapatid, ito po yung maganda. Benign. Sabog puso, no? Ako halos, habang mini-message sa akin ni Pastor Miggy, sobrang na-overwhelm ako. In short, may ginawa si Lord. Hello! May ginawa si Lord na matindi. Kasi bakit? Uulitin ko, kagaya na sinabi ko kanina, kung pangit yung sitwasyon mo ngayon, ayaw ni Lord na manatili ka dyan. Ang gusto ni Lord, umalis ka at yung pangit na sitwasyon na yan, maging kwento na lang. Maging kwento na lang yung pagsubok mo, yung karamdaman mo, and so forth. Hindi tumigil ang Diyos. No po? After, kung ma-receive yung message ni Pastor Miggy, may nag-message naman sa akin, taga Rapu-Rapu Island. Ang sabi ng message sa akin, Pastor, hindi ko alam kung naaalala niyo pa po ako. Sabi niya, Pastor, ako po at yung asawa ko, yung pinag-pray nyo na hindi magkaanak, nung unang punta nyo ng Rapu-Rapu, Pastor, gusto ko lang pong i-share na yung declaration and prophecy nyo po sa akin
Dalaga na po yung anak ko ngayon. Hindi papayag ang Diyos na hindi kanya ayusin. Kagaya nito, no po, purposely, God create heaven and earth. In Genesis chapter 1, verse 2. Etong mundo na to, it became dark and empty. No po? In-explain ni Jeremiah, no, na ang mundo ay walang form and void, and the heavens also, they had no light. And in accordance to verse 3, nung nag-speak si Jesus, let there be light, and there was light. In short, there is an authority coming to the mouth of God, saying na kapag salita ng Diyos ang namutawi, merong power. Na kapag salita ng Diyos ang pinanggalingan, kapatid, may kapangyarihan, mangyayari at mangyayari. Amen? So yung madilim na mundo, yung walang form na mundo, yung empty na mundo, hindi pumayag ang Diyos, sige, lagyan natin ng mga puno. Lagyan natin ng liwanag. Lagyan natin ng maayos na kalikasan. Lagyan natin ng napakagandang tanawin at yan yung mundo na titirhan nino ng mga bibigyan ko ng kapangyarihan. Na magtatanong ka, Pastor, if God create this earth into the fullest, and in accordance to the Bible, na-enjoy ni Lord nung nakita niyang perfect, napakaganda, masaya si Lord nung nakita niya yon. Amen? After all these things created by His Word, He says, ang ganda. Sabi ni Lord. Amen? Napakaganda. My question is this, Pastor, bakit sa kabila ng kagandahan ng lahat, bakit may gawa ng kaaway? Why Satan is still moving and deceiving itong mga anak ng Diyos? Amen? So it's possible that Satan was cast down to earth between Genesis chapter 1, verse 1 and verse 2. Meron po tinatawag na theory, mga kapatid. No, ito ay theoretical doctrine. No? Kung narinig nyo na itong gap theology or gap theory, na ang ibig sabihin ay merong pangyayari between 1 and 2. Sige, verse 1. Ang sabi dyan, verse 1, in the beginning, God created heavens and earth. Kapatid, hindi heaven, heavens. It's a plural term used by God. Heavens means, nung tinignan ko yung meaning ng heaven, ang ibig sabihin niyan ay Shimaya. Parang gano'n, no? Teka, titignan ko uli, ha? Ayoko magkamali ng term. Na ang ibig sabihin daw po niyan ay universe. Or the heavenly, yung space. Yan nakikita po natin. Pag lumabas ka ng church, pag tumingala ka, yan yung sinasabi niya. And after that, merong universe. So, kapatid, hindi iyan na sinasabi ng iba, God created heavens, yung kanyang posisyon. Hello, hindi po yon. So, ang sabi ng gap theology or theory, yung Genesis chapter 1, after that, yung Genesis chapter 1 verse 1.5, no? Ang sabi nila, yan daw yung time na tinapon si Satanas sa lupa. Kasi, dyan pa lang na-create ang earth. Are you there? So that time in Genesis chapter 1 verse 1, yung earth na tinutukoy dyan is wala pang form. It's void. Walang liwanag, no? Madilim,
And so and so. Then after Genesis chapter 1 verse 1, tinapon si Satanas. Blag! Pagtapon kay Satanas, tingnan natin yung verse 2. Ayan yun, the gap theory. Pakita natin, kapatid. So millions or billions of years, no? Geologic ages laid down, Lucifer's, yan yung binagsak si Satanas. And the earth was without form and void. And darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. What do you mean by that, Pastor? Bakit mo shinare yan? Nakita niyo po yung konsepto. Ayaw ng Panginoon na sa pangit na lugar kang mapunta. Ang tinapon niya sa pangit na lugar, si Satanas. Listen. Si Satan designed hindi para sa magandang lugar. Si Satan designed para saan? Sa pangit na lugar. At ikaw designed para saan? Sa magandang lugar. Now, Pastor, if you tell us that Satan tinrow o tinapon, binagsak sa lupa, at yung earth ay nando si Satan, kapatid, ano meaning ni Lord? Listen, ang meaning ni Lord, bakit si Satan tinapon sa lupa? Kasi bakit? Gusto niyang i-claim yung authority. Gustong i-claim ni Satan yung power na meron yung Almighty. Gusto niyang maging parang Diyos. Hello! Tinapon si Satanas. Ito yung ayaw ni Satan na topic. Kasi bakit? Ma-expose siya. Nung tinapon si Satanas, eto na. Doon sa pinagtapunan niya, na napagkapangit, puno ng kadiliman, walang form and void, walang halaman, walang mga hayop. Tinapon siya doon, nagulat siya, biglang inayos. All-knowing si Satan, hindi. Ulitin ko yung tanong, hindi nasagot ng iba. All-knowing si Satan, hindi. Hindi all-knowing si Satan. Kaya for sure, that time, gulat na gulat si Satan, habang nagsasalita si God, inaayos unti-unti yung mundo. Are you there? Amen? At tuwan-tuwa siguro ang loko. Uy, pinagaganda yung aking kaharian. Uy, pinagaganda yung aking pinagtapunan. Akalain mong bigyan pa ako ng mga puno, bigyan pa ako ng mga halaman, prutas, isda, hayop, and so. Etong demonyong si Damunyor, tuwang-tuwa. Hindi niya ako matiis. Hindi naman niya alam kung bakit pinagaganda Amen. Etong si God, nang bigla-bigla sa ika-6 na araw, biglang dumakot ng lupa at nag-form ng tao. At etong si Satanas, habang naadun sa sulok, nag-iisip, ano yun? Hello? Etong si Satan, naadun sa sulok, nag-iisip, nakamasid at tinitignan, ano yun? Bakit siya dumakot ng lupa? Teka muna, 5 araw na nag-create siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngayon, kamay ang gamit niya, kinreate. Grabe, kine-create ng kamay. Diba? Ngayon, naandyan na nakita niya, wow, nice! Tapos, biglang, hiningahan sa ilong, nagkaroon ng buhay. Hindi alam ni Satan, may meeting di abance, yung Trinity sa langit. Genesis chapter 1 verse 26. Ano sabi? Then God said, let us make man in our image, after our likeness. Alam ni Satan, hindi. Hindi naman siya invited. Hindi siya kausap kasi hindi naman siya kawangis at kamukha ni Lord. Ang kausap ni Lord, ni God, hello, yung kamukha mo. Pakitingnan yung katabi mo. Sabi niya, sige, meeting tayo saglit, meeting tayong 3, okay lang ba? O, sige, meeting tayo. O, ngayon, gagawin natin ganito. Gagawa tayo ng tao. Ayon sa ating wangis,
Ganon, no, sige gawa tayo. Para ano? Number one, isa sa napansin po natin, para ipamuka kay Satanas. Listen, para ipamuka kay Satanas ng lahat ng pangit ay willing si Lord pagandahin. At sabihin kay Satanas, oops, yung power na gusto mo, sorry to say, hindi ko ibibigay sa iyo. Ano sabi ni God? Let us make man in our image, after our likeness, and let them, everybody say let them, have dominion. Pag sinabing let them have dominion, hindi kasama si Satanas dyan. Ang sinabi niya, yung i-create natin na kamukha natin, ayon sa ating wangis, siya lang ang may karapatan magkaroon ng dominion. Si Eva at si Adan, in short, mga tao lang ang may karapatan to have this dominion. Amen? That's why God restored the earth. Nirestore niya yung unang mundo na walang form, pangit, nilagyan ng Diyos ng laman, nagkaroon ng restoration. And that is Genesis chapter 1 verse 2. And let there be light, and there was light. Ngayon, nagkaroon ng araw, suminag sa napakadilim na mundo, ang sabi ng Panginoon, pagliliwanagin na kita. At gusto kong makita mo, kasi kung madilim, ang buhay ng isang magandang sitwasyon, ma-appreciate mo ba? Kailangan ng liwanag. Amen? Kaya minsan, alam nyo, ang ganda na ng ginagawa ni Lord, pero hindi mo makita. Bakit? Nasa dilim ka, kapatid. That's why this God create a light for you to see His goodness for you. Napakaganda ng plano at nais ng Panginoon. And then, ni-restored ni Lord ang mundo, pinaganda ni Lord ang mundo, na which is, akala ni Satanas, pinaganda para sa kanya, hindi, pinaganda para sa tao. Hello? Ngayon, nung nakita ni Satanas na naandun siya sa sulok, habang kinecreate ni Lord yung tao, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay, at sinabi ni Jesus, at sinabi ni God, oops, sila yung may authority, patay! Tapos ang maliligayang araw ni Satanas. Amen? Kasi bakit? Yung authority, na akala niya, kasi tinapon siya doon sa mundo, hello? Yung authority na yon, hawak niya pa rin. Kasi bakit? Teka muna, wala na ako sa presensya mo eh. Ganun po ang feeling kapag wala sa presensya ni Lord, ikaw na nasusunod sa sarili mo. Kaya si Satan, hari na siya ng sarili niya. Amen. Naakala niya, yung teritoryo niya, hindi pa pala. Ano ginawa ni Lord? Teka, pagagandahin ko nga, kasi merong ex-boot dyan eh. Merong hindi naman taga dyan eh. Pagandahin nga natin, di pinaganda ni Lord. Okay, magkaroon ng hayop, nagkaroon nga. Magkaroon ng mga puno, nagkaroon nga. Magkaroon ng isda, nagkaroon nga. Tapos biglang sinabi ni Lord, kayo ang may karapatan. Laglag ang sungay ni Satanas. Teka muna. Parang unfair yun ah. Tinapon mo ko dito. Ang akala ko pa naman, hari na ako dito. Ngayon, maglalagay ka ng another na hari? At inayos mo pa para sa kanila? Hindi ako papayag. Ano ginawa ni Satan? Kinausap. Yung dalawang binigyan ng karapatan. Kasi narinig niya yung sinabi ni God. Ano sinabi ni God? Let them have dominion. Oops, teka. Hindi sinama ni God yung sarili niya. Kasi pwede namang sabihin ni Lord, let us. Pag sinabing let us, ako yung nagke-create, ito yung mga kinreate ko, pwede ko sabihin na let us have dominion. So, i-include ko sarili ko para meron kayong padrino. Are you there? Kaya lang hindi. He never include himself. Hindi sinama ni God yung sarili niya. So, ang ginawa niya, yung mga tao lang ang binigyan niya ng karapatan, ng kapangyarihan, to authorize o to have that kind of dominion. Ano nangyari? Ginamit ni Satanas yung dominion ng tao.
Tignan niyo po yung sinabi niya in Genesis chapter 3. What is your purpose? And maybe this is your question also to yourself. What is the reason? Why am I here? Genesis chapter 3 verse 4, but the serpent said to the woman, you will not surely die. Sabi diyan, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God. May napansin po kayo? Galing ni Satanas, no? Dinisib niya ang tao doon sa identity ng tao. Come on, read your Bible carefully. Ang sabi niya, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God. Teka muna, balikan mo nga yung 26. Ang sabi niya, let us create man in our image after the likeness. Ngayon, sasabihin ni Satan sa'yo, teka muna, alam ng Diyos na kapag kinain mo to, magiging katulad mo siya. Ang problema, mga kapatid, please listen, kaya hindi mo makita yung purpose mo, ang hilig mong sumagot kay Satanas. Kapag kinakausap ka ni Satanas, ang hilig mong makipag-bargain. Kung alam mo yung calling mo kay Lord, kung alam mo yung identity mo kay Lord, kung alam mo image mo kay Lord, hindi, walang space sa iyong isip na kausapin si Satanas. Imagine mo, sabi ba naman dyan, no? Yung verse 5, for God knows, alam ng Diyos, na kapag kinain mo tong bunga ng kaalaman, kapag kinain mo to, magiging parang Diyos ka. Deception. Dinisib ni Satan ang tao dun sa wangis ng tao na which is, kamukha naman talaga siya ni Lord. Minsan, ganun ang sasabihin sa iyo ni Satan, pangit ka. Wala kang silbi. Hindi mo kaya yan. Manghihina ka dyan. Hindi ka magtatagumpay. Ganyan ang mga deception ni Satan. That's why hindi mo makita yung purpose ni Lord sa'yo na napakaganda. Yung level mo gusto ng Panginoon mag-increase ng mag-increase. Tapos, yung deception ni Satan na pinapakita sa'yo yung reality ng mundo, hindi mo makita yung katotohanan ng sinasabi niya. Ngayon sasabihin niya, hindi ka naman talaga mayaman, hindi ka naman talaga pogi, hindi ka naman talaga maganda, wala nga nang liligaw sa'yo eh. Ngayon, ano iisipin mo? Pangit ako, wala na magkaagusto sa akin. Ay, hindi talaga ako deserve, hindi ko talaga deserve to, and so, and so. Ganyan yung deception ni Satan, kapatid, para gusto niya na hindi mo malakaran yung purpose ni Lord sa'yo. Ang ganda pala ng purpose sa'yo ni Lord, kung aalisin mo lang yung takip, no, sa yung mga mata. Amen. Naniniwala ako, kapatid, matagal ka na dapat nakalaya. Now is the time for us, amen, na makalabas, saan? Doon sa deception ng kaaway na wala kang mararating. Na yung pangit na sitwasyon mo ngayon, mananatiling pangit. Ayaw ni Lord. Sabi niya, ire-restore natin yan, anak. Hello! Ire-restore natin yung pinapangit ni Satanas. Si Satanas, kahit sang ilagay, pumapangit ng pumapangit ang lugar na yun. Pero kapag ang anak ng Diyos, kapag saan inilagay, pinagaganda ni Lord yung sitwasyon na yun. Amen. Hallelujah. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, kung saan ka naroon, pagagandahin ni Lord yun. Amen. Hallelujah. Then God said in verse 6, in Genesis chapter 1, let there be a firmament in the midst of the waters, let it divide waters from the waters. Grabe, no? Dinivide niya yung alat at yung tabang. Ang galing. Then God said, sabi niya, merong mga tubig na nasa lupa at may mga tubig na nasa langit. At yan na nga yung ulan. Hello, are you there? And sabi rin ng Panginoon, verse 11, patubuin natin yung mga damo, patubuin natin ang mga gamot na damo, patubuin natin ang mga damo na may mga buto, at mga prutas. Ang gaganda
ng lahat ng ito, mga kapatid. Nire-restore ni Lord ang lahat. Para kanino? Para sa iyo. At ano ang reaksyon ni Satanas? Ganito lang. Ilalabas ka niya sa plano ni Lord. Ididisib ka niya doon sa mga bagay na akala mo ay hindi ikaw. Amen. Ang galing ni Lord, mga kapatid. Napakagaling ng Diyos na meron tayo. In short, gusto lang ipamukha dito ni Lord, mga kapatid, walang space si Satan kahit saan. And according kay David, even hell na andun si Lord, wala siyang space sa kahit saan. So bakit mo siya bibigyan ng space? Sino dito gusto makalaya? I remember the time when the story of Abraham talked to God. Kasi bakit? Etong kanyang kamag-anak na si Lot, magkakaroon ng problema. Kasi bakit? Magkakaroon ng pag-ulan ng apoy sa Sodoma at Gomora. May banta na ang Diyos. Sabi ng Panginoon, pauulanan ko ng apoy dun. Bakit? Dahil sobra ng karumal-dumal ang kanilang mga ginagawa. Sexual immoralities and so and so. At hindi na to nararapat sa kalooban ng Panginoon. Kinausap ni Abraham ang ating Diyos. Amen. Ano sabi ni Abraham? God, kung meron po bang 30 na mananampalataya, papaulanan niyo pa po ba ng apoy? Paparusahan niyo pa po ba sila? Ano sabi ni God? Hindi. God, kung may 20, ano sabi ni God? Hindi. God, kung may 10, hindi rin. Now, my question is this. Pinaulanan pa rin. Ang problema kasi sa atin, tanong lang tayo ng tanong kay Lord. Hindi tayo nagsasuggest. Pag tinanong mo si Lord, Lord, pagpapalain mo ba ako? Sasagutin ka niya, oo. Ganun lang kasimple. Sasagutin ka niya, oo. Ang problema, bakit hindi mo man lang in-specific na, Lord, ito yung negosyo ko, i-bless niyo po itong negosyo ko para makita ko po yung pagpapala niyo po. Lord, ito po yung aking trabaho. Gawin niyo po kung karapat dapat sa trabaho na to upang sa gayon, magawa ko po yung kalooban niyo, naniniwala po ako, pagpapalain niyo po ako. Amen? Ang problema kay Abraham, tanong lang na siya ng tanong kay Lord. Nagets niyo po, 30, hindi. Binawasan niya, 20 na lang. Hindi, tumawad pa siya ng 10. 10 na lang, hindi. Hindi pa rin. There is a power in every word. Kung sinabi ni Abraham, Lord, huwag niyong gunawin. Huwag niyong paulanan ng apoy. Hindi uulan ng apoy. Tinanong niya lang. Always remember that life and death is in the power of tongue. And to those who love that word will eat its fruit. Amen? Nangyayari ang buhay sa pamamagitan ng dila, nangyayari ang kamatayan sa pamamagitan ng dila. Kaya kapag sinabi mong mahirap ka, nananatili kang mahirap. Kapag sinabi mong mahina ka, nananatili kang mahina. Kapag sinabi mong mayaman ka, pagyayamanin ka lalo ng Panginoon. Pag sinabi mong bless ka, ibe-bless ka lalo ni Lord. Kapag sinabi mo sa katabi mo, pangit mo, bumabaon sa'yo. And to those who love that word will eat its fruit. Mahal mo yung sinabi mo sa Kanya. Kaya ang mangyayari, hindi sa Kanya mangyayari yon. Sa'yo mangyayari yon. Kaya minsan tanungin nyo rin. Kasi meron doktrina ang deliverance na gusto ko pong i-break. Yung deliverance ministry, no po, if you know what is your identity, walang kapangyarihan sa'yo ang incantation ng kung sino mang Poncio Pilato. Kasi bakit? And to those who love that word will eat its fruit. Kapag sinabihan kanila ng masama, kapatid, huwag ka mag-alala, hindi yun mangyayari sa'yo. Kanino? Sa Kanya mangyayari yun. Amen? Kaya kung may nangyayari sa iyong masama, ask yourself right now. Baka merong mali sa puso mo na bibitawan ng bibig mo, kaya nangyayari sa'yo. Amen? Kaya yung mga pangit na nararanasan po natin, maybe, baka hindi dahil declaration ng iba. Baka mamaya, iyan ay galing din sa bunga ng iyong bibig. Dahil dito, ayon sa ating topic, pinakita ni Lord na sa pamamagitan ng kanyang bibig, nagkaroon ng buhay ang lahat.
At sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan lang ng kanyang salita, nangyari ang lahat ng yan. Kaya gusto ng Panginoon makalaya tayo. Ngayon, dinideceive ka ni Satan kasi wala na po siyang kapangyarihan. Mga kapatid, uulitin ko, walang kapangyarihan si Satanas. No single power na meron siya. Anong kapangyarihan ni Satanas? Na ano lang? Deception. Yun lang yung kaya niyang gawin. Mandeceive. Kanino nang gagaling yung power, aber? Pastor, kanino nang gagaling yung power ni Satan? Hindi sa kanya. Sa'yo. This Satan use your power. Kasi bakit? Ang binigyan ng authority to domain the earth is not Satan. It's you. So kung ikaw yung may power, ang gagawin ni Satan, i-deceive ka niya, at kapag nakontrol niya na yung mind mo, Romans chapter 12 verse 1 and 2, kapatid. Kapag nakontrol niya na yung mind mo, ano gagawin ni Satan? Yung authority mo, gagamitin niya. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. At iyan ang iyong papuri sa Kanya. Verse 2, do not be conformed to the customs of this world. Yan po yung isang other term. No po? Conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Kasi bakit? Yung mind po natin, ang siyang kinokontrol ng kaaway. So ano nga mangyayari? That by testing you may discern what is the will. Everybody say will. What is the will of God to your life? Ano ba yung katanggap-tanggap? Ano ba yung mabuti? Ano ba yung perfect? Yan ang gusto ng Panginoon. Baguhin mo utak mo, metanoia, changing the way you think. Na yung tingin mo sa sarili mong wala kang pera, wala kang mararating, at sinasabi ng Panginoon, meron pala. Maganda pala future mo. My plans for you is to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and good future. Jeremiah 29 verse 11. And John chapter 10 verse 10, ano sabi ni Lord? Ang sabi niya, naparito ako para bigyan kayo ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. Alam niyo po yung ano dito, yung thief. The thief comes to steal, to kill, and destroy. In a Greek word, pag sinabing thief, religious spirit. Pag sinabing religious spirit, ang daming doktrinang tinuturo niyan para nakawin, patayin, i-destroy yung tamang pananampalataya na dapat meron ka sa Diyos. Amen. Nakarinig pa ako ng isang teaching na sa langit na lang daw tayo liligaya. Hindi daw pwedeng yumaman ang mga Kristiyano. Yes, merong ganyan. Mga kapatid, maganda plano ni Lord sa iyo. Pakitingnan niyo katabi mo. Sabi niya, I came that they may have life and have it abundantly. Sabi ng Lord, ayoko lang na mabigyan ka ng isang buhay na ganap. Gusto niya kasaya-saya. Pakitingnan niyo mukha ng katabi. Kung yung ngiti niyan ay hindi pa kasaya-saya, may impyerno pa sa buhay yan. Amen. Pakitingnan niya. And have it abundantly. Sinabi ba doon na sa langit mo na lang yun mararanasan? Ang sabi ng verse 2, sabi niya please listen. Do not be conformed, once again, to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern. Everybody say discern. What is the will of God? Amen. Kasi tanong po natin yan madalas. Amen. Sino dito, ang laging laman ng prayer mo, Lord, ipakita mo sa akin yung kalooban mo. Lord, I pray for your will, O God. This is your will, O God. Lagi natin tanong, Lord, kalooban mo ba ito, Panginoon? Madalas yan, sino yung mga ganyan? Come on. Madalas nating tanong yan Lord, ano ba kalooban mo? Lord, gusto ko malaman kalooban mo, kapatid. Hindi po madamot si Lord. Kaya nga sabi niya, magbago ka lang ng isip, malalaman mo will ni Lord Kaya hindi totoo na sa langit na lang tayo liligaya. Matthew chapter 6 verse 9 and 10. Ano sabi ng Matthew chapter 6 verse 9 and 10? Ang hirap na walang PowerPoint, no? Sabi niya, pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Aba,
Ang will pala ni Lord, mga kapatid, listen. Ang will pala ni Lord, mangyari yung langit sa lupa. Ano yung sinasabi nilang sa langit ka na lang liligaya? Ang sabi ng Panginoon, desire niya. Ito dapat ang prayer mo na yung langit bumaba sa'yo. Hello? Hindi yung ikaw yung papanik sa langit para maranasan mo yung ligaya. Amen, hindi. Sabi niya, your kingdom come, your will be done on earth. On earth. On earth. Come on, church. As it is in heaven. Imagine that. Ang gusto ng Panginoon, yung langit, maranasan mo sa lupa. Hello, ano meron sa langit? Punong-puno ng pagpapala doon. Walang malungkot doon, kapatid. Ang ganda ng kalooban ni Lord. Kita mo na ngayon yung purpose. Hello? Please listen. Hindi lalabas ang Diyos sa kanyang plano. Never siyang magkaroon ng plan B, plan C. Hello? Ang plano ni God is smooth from the start to end. Panalo ang mga Christian sa plano niya. Panalo ang mga anak ng Diyos sa plano niya. Amen. Pastor, bakit ganun? Nagwawagi pa rin si Satan ngayon. Replay na lang yan. Pastor, paano yun? Nagwawagi pa rin si Satan. Napapaiyak niya pa rin ako. Napapaiyak niya pa rin ako, Pastor. Replay na lang yan. Sabi ng Bible, before the foundation of the earth, buo na ang plano ni Lord. Kaya yung pagkadapa mo, kapatid, kasama sa istorya. Hello. Yung nadapa ka, kasama sa istorya. Amen. Kasi hindi mo pasasalamatan ng Diyos kapag itinayo ka niya. Nagkakaroon tayo ng pasasalamat sa Diyos kapag nakaranas po tayo ng pagkadapa. Dahil kung okay na okay ang buhay mo, promise, hindi ka magpapasalamat sa Kanya. Amen. Masarap na minsan umiiyak ka. Kasi bakit nasasabi mo, ang buti mo, Panginoon. Ang sarap na minsan walang-wala ka. Yun ang akala ni Satan, uubusin ko pera mo. Oops, teka, wag ka. Nagkakamali ka. Bakit? Si Satan, never, na magwawagi kay Jesus. Ano sasabihin ni God? Teka muna, ninakawan mo, ibabalik ko ng doble. Amen? Ano gagawin ni Lord? Lahat ng ninakaw mo, Satan, ibalik mo ng doble sa pangalan ni Jesus. Ano sabi ni Satan? Teka muna, gagawa ako ng isang ministry. Ministry para sirain ang mga katawan ng anak ng Diyos. Kasi bakit? Sino yung may authority? Katawan. Amen. Tao. Ano sabi ni Satan? Diyan ka nagkakamali, bibigyan ko sila ng sakit. Sabi ni God, kung maglilikha ka ng pagsira na ministeryo, ako naman maglilikha ng pagbuo. Ano sabi ni Jesus? I'll create healing ministry. Hello! Amen? Kapag may sakit yung mga yan, may lalapit para gumaling yan. Ano sabi niya? Ito authority nyo. Mark chapter 16, verse 17 to 18. And these signs will follow those who believe. They can cast out demons. Sabi ni God, they are believers. Sorry, dahil once na nanampalataya sa akin niyang binigyan ko ng karapatan at kapangyarihan, palalayasin ka niyan. They will heal the sick. Hello! Binigyan mo ng karamdaman. Di pa gagalingin ko. Wala talagang silbi si Satan eh. Eto malupit. Meron ding healing ministry si Satan. Oo. Itatayo yung itlog para malaman kung sino sapi mo. Papatak ng kandila doon sa tubig para malaman yung maligno. Hello, are you there? Hahatawin ka ng dahon ng banaba. Para lang alin, gumaling ka. Tapos, after a week, babalik uli. Alam mo yung tropa sa tropa nag-usap? Sabi ng demonyo number 1 sa demonyo number 2, pagalingin mo ha. Sige. Tapos ibabalik ko. O edi pagtripan natin. O kasi magbabayad yan sa'yo. O edi ayos. Are you there? Ang malupit kay Jesus, kapag nagpagaling, ganito. Sabi niya, pag gumaling ka, magpagamit ka.
Kaya si Lord, kapag pinagaling ka, kapatid, hindi para maging komportable ang pakiramdam mo. May purpose yan. Amen? Pinagaling ni Lord ang katawan mo kapag ikaw may karamdaman. Pagagalingin ni Lord yan kasi kailangan niya yan. Kailangan ni Lord ang katawan mo kasi sabi niya, and let them have dominion. Ikaw yung may dominion. Eh pag may sakit yan, walang dominion. Walang kakayanan yan. Ano gagawin niya? Sige, mag-create tayo ng healing ministry para alin, gumaling ang lahat at maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya yung mga pinagagaling ni Lord dito, tapos hindi naglilingkod, tuwan-tuwa si Satanas sa inyo. Patawarin niyo po sila, Panginoon. Pinagaling mo, tapos hindi naglingkod, kunin mo na! Now, tingnan po natin yung ganda ng kinreate ni Lord. Na yung dating pangit ng buhay mo nung nakakilala ka sa Kanya, biglang umayos. Amen? Dati hindi ka masaya sa 50 pesos. Ngayon, kahit magkano ang pera ng laman ng bulsa mo, masaya ka. Amen? Kasi you know what is your purpose na. Hello, tingin po sa akin saglit. Ang dami nagtatanong niyan, Pastor, paano kung dumating ang time na mabalik na mawala ang lahat ng sayo? Sabi ko, okay lang. Sanay na ako ng wala. Sanay ako ng wala. At ngayon, kahit papano meron, at dumating uli ako sa wala, okay lang. Gusto ko nga eh. Kasi nag-usap nga kami ni Pastor Akim. Sabi ko sa kanya, alam mo mahal, may isa akong namimiss kay Lord. Sabi niya, ano yun? Yung mga signs and wonders. Yung bigla na lang ako papasok sa Jollibee, may manlilibre sa akin, hindi naman ako nangihingi. Amen, nasarap ng ganon. Hello? Yung nangong problema ako sa pamasahe, bigla may mag-a-appear sa bulsa ko ng pera. Amen? Last time I invited to speak in New Manila, dyan sa Q-Mart, sa tapat, no? Isang church po dyan. Healing conference. So nag-speak si Pastor Eman. Maraming gumaling. Glory to God. Amen? Ngayon, merong isang na-bless, sobrang na-bless. No? Nagbigay ng love gift sa biyaya ng Panginoon after I preach. And then, yung pastor, lumapit din. Sabi niya, Pastor, this is your love gift. Ngayon, hawak ko na, 2 love gift. Are you there? So, love. No, hawak ko ngayon yung 2 love gift. Ngayon, nung hawak-hawak ko, biglang etong si Lord nangusap. Ikwento ko lang po sa inyo yung nagbigay ng unang love gift. May goiter. Sabi ko, ngayon magpa-Santa Cena tayo. Nafe-feel ko may gagawin si Lord sa Santa Cena. Nung nagpa-Santa Cena na, nung paglunok nung symbol of blood of God, no, ni Christ. Paglunok niya nung symbol ng blood, sumama yung goiter. Sino hindi mabe-bless? Dinukot ang lahat ng laman ng bulsa. Kumuha sa pitaka, sinimot ang lahat. Ganun yung term, yun yung nakarating sa akin eh. Nilagay sa sobre, after, inabot sa akin. Grabe, no? Ang saya-saya. Oy, mga pastor, sa plastic ah. Masaya yun. Siyempre, di ka naman nanghihingi, biglang may inabot. O, pag nanghingi ka, ayun na yung iba. Masama na yun. Freely I receive, freely I give. Amen? Eh, ganito na. Eh, di inabot. Ako naman, wala namang word si Lord na huwag tanggapin. Eh, di, tinanggap ko. Mabait ang lolo nyo. Lumapit si pastor, inabot ako ng pangalawang love gift. Eto na. Nung pag-abot sa akin ni pastor, pagtalikod ko sa kanya, hindi pa ako nakakalimang hakbang, sabi ni Lord, yung love gift na hawak mo, hindi sa'yo. In Jesus' name! Who are you? Talagang rebuke ako noon. Sa pangalan ni Jesus, kung mga demonyo, as in, hawak ko ng love gift. Makapal-kapal pa naman. Padiretso na ako ng CR eh. Hindi pa ako nakakalimang hakbang, biglang, yung pera na hawak mo, hindi yan sa'yo. Lord, kanino? Sabi ni Lord, bigay mo dun sa pastor.
Sinong pastor? Ang daming pastor dito. Yung senior pastor doon sa church. Ang sama ng loob ko talaga. Ang sama-sama ng aking loob. Alam mo yung feeling na wala kang trangkaso, instant. Grabe. Iilan na lang ang buko sa ulo noon, nalaglag pa. Buti na lang may hair cover. Lapit ako kay Pastor, pinabibigay ni Lord. Tanggap naman si Pastor. Kala ko naman, di ba? Pwede naman hindi Pastor, sa iyo yan. Binigay namin sa iyo yan, Pastor. Walang pakinemi. Sabi nung pastor, ay ganun pastor, salamat. Isip-isip ko, hindi man lang marunong makiramdam. Nakasimangot akong inabot sa'yo, oy. Ibig sabihin nun, hindi ko feel. Yung nag-iisip ka habang inaambot mo, sana tumanggi, sana tumanggi, sana tumanggi. Tapos biglang kinuha. Ay, Diyos ko po, Lord. Pumunta ako dito, pamasahe lang ang dala ko. Papunta. Yung pauwi, dapat man lang sana pinakupit mo ko kahit 100 lang. Wala. Masunurin si Pastor Eman. Pag sinabi ni Lord, kahit masama ang loob, gagawin. Inabot ko sa kanya. Eto na. Si Pastor Miguel, kasama ko si Pastor Miguel that time, nag-offer. Man, punta tayo ng SM MOA, kain tayo. Salamat, Pastor. Pagpunta namin ng SM MOA, ito na. Nagkainan. Sinagot naman ni Pastor Miguel. Ang masaklap nito, nung uwian na. Binyan Laguna ang uwi ko noon, mga kapatid. Hindi yata ako narinig ng katabi mo. Binyan Laguna ang uwi ko noon, mga kapatid. From MOA. Sabi ba naman ni Pastor Miguel, saan ka bababa? Bigo, Pastor, saan po ba merong sakayan dyan ng ano? Alam nyo, nakakahiyang magsabi, Pastor, wala akong pamasahe pa uwi. Kasi nakita niyang may love gift ako. Pero hindi niya nakitang ibinalik ko. Eto na. Bigo, Pastor, okay na po ako dyan sa ilalim ng tulay. Nandun yung sakayan ng papuntang Alabang eh. Alabang, Muntinlupa, Zapote, Parañaque, Las Piñas. Nandun yung sakayan sa ilalim ng tulay yung flyover. Yung flyover. Ngayon, sakay ako ng jeep. Pumwesto ako sa dulo. Wala akong kaalam-alam kung ano ang estilo, sistema, programa nila doon. Nakita ko, nag-ikot. Yung dispatcher, naniningil ng pamasahe. Ang inuna, yung nasa harap ko. Buti sa bintana naningil. Pamasahe po dyan, paabot na lang po yan, pamasahe po dyan, gano'n. Napa-speaking in tongues talaga ako. On the spot, talagang napa-speaking in tongues ako. I heard the voice of God, napakalinaw, very clear. Get your Bible. Yun ang word ni Lord. Lord, ayun ang ayaw na ayaw kong gagawin. Yung magpipreach ako para lang makalibre ng pamasahe. Lord, wag naman! Hindi ko trabaho yun, Lord. Nagpipreach ako sa loob ng jeep, promise. Kaya ko mag-preach, samahan niyo ako, magpipreach ako, pero hindi para makalibre. Bigla sinabi ni Lord ang linaw, get your Bible. Papalapit na, umiikot na. 3 na lang, ako na. Eto na. Lord, anong gagawin ko? Lord, anong gagawin? I promise, naghahalong luha, pangingilid sa mata, pawis na napagkalagkit. Ang layo ng lalakarin ko, kapatid, pag nagkataon,
Iniisip kong kausapin na yung katabi ko. Baka may sobra po kayo dyan. Gadalawa na lang, ako na, ang lakas na ng word ni Lord. Kunin mo na Bible mo! Sumunod ako sa Panginoon. Sabi ko, no choice. Magpipreach ako. Hello? Magpipreach talaga ako. Alam nyo, itong matindi sa Panginoon. Listen, pag open ko ng bag ko, pagkuha ko ng Bible, pag-angat ko, may nakaipit na 2 sobre. Pagtingin ko sa sobre, teka, ibinigay ko na kay Pastor Tua. Ako na yung kasunod. Manong, magkano kaming lahat? Manong, ibalik nyo ang bayad nila. Babayaran ko ako, magbabayad lahat. Tuwan-tuwa yung mga pasahero. Di nga kuya, ako magbabayad. Binaya. Hindi ko alam nyo, napakabuti ng Panginoon, sabi ko doon sa loob ng jeep. Mahal na mahal po kayo ni Lord. Ililibre ko po kayo ng pamasahe kasi love na love po kayo ni Lord. Sa isip-isip ko, Lord, salamat. Grabe. Grabe, grabe, grabe. Amen. Hello. Tinawagan ko yung pastor. Pas, binigay ko na po sa inyo yung pera. Bakit binalik niyo po sa akin? Sabi niya, anong sinasabi mo ibinalik? Pastor, nasa McDonald's po kami ngayon. Ipinangkakain na po namin yung ibinigay niyo. Pastor, nasa akin yung sobre. My goodness, I don't know how o kung paano, kung bakit, paano nangyari yon. It's God. Amen. Kinikwento ko kay Mrs. Sabi ko, mahal, namimiss ko na yung signs and wonders. Kaya lang ba't hindi ko uli maranasan ngayon? Ang word sa akin ni Lord, alam niyo kung bakit? Kasi tinatanong ko, Lord, namimiss ko na yung mga ganun, wala na pagkilos mo. Sabi ni Lord sa akin, ano pa hingin mo? Mag-pray ka ng may sakit, pagagaling. Huwag ka na mag-pray ng pera kung meron ka naman. Napahiya ako kay Lord. Amen. Biglang sabi ni Lord sa akin, yung purpose mo hindi nakabase sa dami ng pera mo or kokonti ang pera mo. Hindi nakabase sa itsura mo, hindi nakabase sa lakas mo or kahinaan mo. Hindi nakabase sa kulay mo, hindi nakabase sa estado ng buhay mo. Ang purpose mo ay nakabase sa akin. Amen. Hello? Kaya sabi ng Panginoon, mawala man ang lahat, hindi ako mawawala sa iyo, anak. Amen. Maglingkod ka sa akin, mahalin mo ako bahala sa iyo. And that is one of our major call to the Lord. And that is your purpose. To have an intimate relationship with God, to love God and serve Him. Kasi bakit? Yan yung image na binigay niya. Yung authority na meron ng Diyos. I just want to end to this verse. In John 14 verse 12. Sa Tagalog, babasahin ko po sa Tagalog. Napakaganda sa Tagalog. Ang salita ng Diyos. John 14 verse 12. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginawa ko at higit pa rito. Magagawa nyo ang lahat dahil pupunta na ako sa Ama.
Amen. Napakagandang word from God. Amen. Siya lang yung kilala kong ganyan, na mas masaya, na yung kanyang mga anak, mas matindi ang gagawin kaysa sa ginawa niya. Mas matindi pa, sabi niya. Kasi marami sa atin na binulag ng deception ni Satanas na kapag may mas magaling sa'yo, intimidated ka. Na kapag may mas magaling sa'yo, no, naaangasan ka. Hello, nasisira ang loob mo. Sisirain mo at hihilahin mo pababa. Pero si Lord, hindi. Ibang klase. Diyos na itong nagsalita. At sinasabi niya, Ops, alam mo ba, na yung mga ginawa ko, napakaliit lang sa gagawin mo. Mas matindi ang gagawin mo kaysa sa ginawa mo. Kasi bakit? Hindi naman si Lord ang may authority and dominion sa mundo. Sino? Sa huli, sasabihin sa'yo ng Lord, ikaw. Ikaw ang may authority. Use your mouth as a channel of His Word. You can declare what you want and God will give you what you want. As soon as possible, is God. Amen? He wants to change every situation na dumarating sa buhay mo. Will ni Lord pagandahin yung sitwasyon, ayusin yung pangit na senaryo ng pamilya mo sa pangalan ni Jesus. Now is your time to declare good things to your children. Now is the time to declare good things to your parents, to your family. Amen? Why? Because life and death is in the power of tongue. Amen? Once you declare good things will happen. Once you declare blessing, blessing will happen. Once you declare promotion, God will promote you. Amen? Hello? May gusto kang bahay? Punta-puntahan mo yung subdivision na yon. Lord, bibigyan mo ako ng ganyang kagandang bahay. Huwag mo i-claim yung bahay ng iba. Iba yon. Huwag yon. Pumunta ka sa isang mga subdivision mamahalin. Lord, bibigyan mo ako ng ganyang bahay. Lord, bibigyan mo ako ng ganyang sasakyan. Hindi masama ang mangarap. Gusto ng Lord mangarap ka. Gusto ng Panginoon umayos ang buhay mo. Amen? Lord, yung boss ko, Lord, darating ang time. Magiging may-ari din ako ng isang kumpanya. Amen. Marami na po sa atin ang nakaranas ng ganyan. Na from isang maruming basahan ngayon, napakalinis na damit na masarap isuot. Kita niyo ang ginawa ni Lord sa inyo. Amen. And I believe hindi pa rin titigil si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi titigil si Lord. Hindi humihinto si Lord. Amen. Hindi pa tapos ang kwento ng iyong buhay. Amen! May panibagong yugto na paparating. Panibagong pahina na nais ng Diyos buklatin. At sinasabi niya, itong pahina na to, kung dati hindi mo ako kasama, ngayon sa pahina ng istoryang gagawin ko ngayon, kasama mo na ako. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon.